Marahil ay magdududa ka sa mga sasabihin ko ngayon. Subalit ang katotohanan ay payak. Ang dahilan kung bakit wala ka pa ring salaping ninanais mo ay walang kinalaman sa ekonomiya, sa iyong amo, sa pamahalaan, o sa iyong edukasyon. Ang totoo, ang tunay na kalaban ay nasa loob mo, nakatago, kumikilos ng tahimik, araw-araw, nang hindi mo namamalayan, at sinisira ang iyong pananalapi. Tinutukoy ko ang isang bagay na halos walang nakaunawa ng tunay, subalit kumokontrol sa iyong buong buhay, ang iyong paradigma. Alam mo ba yung palaging pakiramdam na nagtatrabaho, at walang natitirang pera sa katapusan ng buwan? O yung takot na pumipigil sa tuwing naiisip mong mag-invest, magpalit ng trabaho, o magsimula ng negosyo? At ang mas masahol pa, yung boses sa loob na palaging nagsasabi, hindi ito para sa'yo, hindi ka magkakaroon ng tunay na pera. Alam ko ang boses na yan, sumigaw na yan sa isip ko sa loob ng maraming taon. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang buong buhay sa pagtatangkang lutasin ang problema ng kawalan ng pera sa pagtingin sa mga maling lugar. Naniniwala sila na ang may kasalanan ay ang mababang sweldo, ang di makatarungang pamahalaan, ang kawalan ng oportunidad, at ang ilan ay iniisip pa na isinilang silang may isang uri ng sumpa sa pananalapi. Subalit ang katotohanan ay ang tunay na problema ay hindi kailanman nasa labas, palaging nasa loob. Palaging usapin ng paradigma. Sa loob ng maraming taon, ako mismo ay nahulog sa bitag na yon. Sinubukan ko ang lahat, naghanap ako ng 2, 3 trabaho, tumanggap ng mga overtime, nagsakripisyo sa pagtatrabaho sa mga katapusan ng linggo, mga holiday. Ang lahat ng ito ay nag-isip na ang pera ay sa wakas ay lilitaw. Subalit, kahit gaano ko pa kahirap gawin, ang mga resulta ay palaging pareho. Ang mga bayarin ay patuloy na dumadami, ang pera ay hindi kailanman sapat, at ang pagkabigo ay lalong tumataas. Doon ko nagsimulang mapansin ang isang bagay, habang patuloy kong sinusubukang baguhin lamang ang mga resulta, nang hindi binabago ang sanhi, walang magbabago ng tunay. At alam mo ba kung ano ang sanhi? Ang aking paradigma. Ang hindi nakikitang programa sa isip na nagpapanatili sa akin na nakakulong sa isang pattern sa pananalapi ng kakulangan. Isang uri ng autopilot na nagpapasya para sa akin kung magkano ang maaari kong kitain, gastusin, at kung magkano ang dapat kong itabi. Mas karaniwan ito kaysa sa iniisip mo. Ilang beses mo na bang nasabi ang mga pariralang tulad ng, hindi namumunga ng pera ang puno, para kumita ng pera, kailangan mong maghirap, o, ang mayayaman ay nagiging mayaman lamang dahil sinasamantala nila ang iba. Ang mga pariralang ito ay tila hindi nakakapinsala, subalit ang mga ito ay tulad ng mga binhi ng kakulangan na nakatanim sa loob ng ating isipan. At ang pinakamasahol sa lahat ay kahit nabigyan ka ng buhay ng isang pagkakataon na kumita ng higit pa, kung ang iyong paradigma sa pananalapi ay hindi magbabago, sinasabotahe mo ang lahat. Makakuha ng pagtaas at biglang lumitaw ang mga bagong gastusin. Tumanggap ng hindi inaasahang pera, at agad na lumitaw ang isang problema sa kotse, isang emergency bill, isang utang na hindi mo man lang maalala. Hindi ito pagkakataon, ito ay programa sa isip. May isang panahon, bago ako nagsimulang magturo tungkol dito, na nagtatrabaho ako bilang bombero sa Toronto. Mayroon akong isang nakapirming sweldo, walang malaking pag-asa ng paglago. At gayunpaman, nakita ko ang mga katrabaho na kumikita ng parehong tulad ko, nagtatagumpay na makapagtipid, mag-invest, habang halos hindi ko kayang bayaran ang upa. Alam mo kung bakit? Dahil ang kanilang paradigma ay iba. Naniniwala sila na karapat-dapat silang umunlad, hindi ako. Ito ang isa sa mga pinakamahirap na pagkaunawa na mayroon ako sa buhay. Tumingin sa salamin at mapagtanto na ang aking pinakamalaking kaaway ay ako mismo. Na ang kwento na sinasabi ko sa aking sarili, tungkol sa pagiging mahirap, tungkol sa hindi pagkakaroon ng swerte, ay isang dahilan lamang upang hindi harapin ang katotohanan. Sinasabotahin ng aking subkonsyente ang bawat hakbang na ginagawa ko tungo sa kasaganaan. At alam ko na maaaring mahirap tanggapin ito. Marahil ay nakikinig ka sa akin ngayon at nag-isip, Bob, hindi mo naintindihan, iba ang sitwasyon ko, mayroon akong mga anak, mayroon akong mga utang, tumaas ang halaga ng pamumuhay. Subalit naintindihan ko. Naroon na ako. Alam ko ang bigat ng paggising sa madaling araw na nag-aalala tungkol sa upa sa susunod na buwan. Alam ko kung ano ang pumili sa pagitan ng pagbabayad ng kuryente o pagbili ng pagkain. Subalit alam ko rin na mayroong isang paraan palabas. At nagsisimula ito sa loob ng iyong isipan. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tumigil sa pagtingin sa labas at simulan ang pagtingin sa loob.
Pagmasdan ang iyong mga otomatikong pag-isip tungkol sa pera. Isulat ang mga paniniwala na dala mo mula pa noong pagkabata. Tanungin ang iyong sarili, saan nanggaling ang ideyang ito na hindi ako karapat-dapat magkaroon ng pera? Dahil maniwala ka, karapat-dapat ka. Tayong lahat ay karapat-dapat. May mga pag-aaral sa sikolohiya ng pag-ugali na nagpapakita na ang mga batang nakalantad sa mga negatibong parirala tungkol sa pera sa mga unang taon ng buhay ay may mas malaking posibilidad na makaranas ng mga paghihirap sa pananalapi sa kanilang pagtanda. Para bang ang utak ay naprograma upang palaging mamuhay sa limitasyon. At ang tanging paraan upang masira ito ay ang muling pagprograma. Walang ibang paraan palabas. Kung patuloy ka lamang na sinusubukang magtrabaho ng higit pa, magsikap ng higit pa, nang hindi binabago ang iyong paradigma, patuloy kang ikot sa mga bilog. Iyon ang nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. Tumalon ako mula sa isang trabaho patungo sa isa pa, iniisip na ang problema ay ang sweldo, at hindi kailanman. Sa tuwing tumataas ang pera, tumataas din ang problema. Para bang mayroong isang hindi nakikitang kisam sa aking ulo, at sa tuwing sinusubukan kong lampasan ito, may nangyayari upang hilahin ako pabalik. Sa makatuwid, ang unang hakbang ay ang pagkilala. Ang problema ay hindi ang mundo, hindi ang amo, hindi ang krisis, ito ang paradigma. Ang pangalawang hakbang ay ang pagpapasya. Handa ka bang magbago? Handa ka bang tanungin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa pera? Dahil ang pagbabago ay nagsisimula lamang kapag ang desisyon ay ginawa ng tunay. At bago mo isipin na ito ay murang motivational talk, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang sinasabi ko dito ay ang naglabas sa akin mula sa pagkabangkarote, mula sa mga utang, mula sa kahirapan. At naglagay sa akin sa isang landas ng kasaganaan na tumatagal hanggang ngayon. At maaari nitong gawin ang parehong para sa iyo kung hahayaan mo ito. Naisip mo na ba kung bakit, kahit na alam mo ang kailangan mong gawin upang kumita ng mas maraming pera, hindi mo lamang ito ginagawa? Bakit ka nag-aalangan na tanggapin ang alok na trabaho na mas mahusay? Bakit mo ipinagpaliban ang pagsisimula ng proyektong iyon na maaaring magbago ng iyong buhay? O ang mas masahol pa, bakit ka, sa tuwing nakakatanggap ka ng dagdag na pera, humanap ng paraan upang gastusin ang lahat na parang masusunog ang pera sa iyong bulsa? Hindi ito kakulangan ng katalinuhan, ni kakayahan, lalo na katamaran. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay isang bagay na mas malalim, hindi nakikita ng iyong mga mata, subalit lubhang makapangyarihan, ang mga emosyon at paniniwala na nakaugat sa iyong subkonsyente kaugnay ng pera. Inabot ako ng maraming taon upang maunawaan ito. Sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang aking sarili na inuulit ang mga pattern na nagpapanatili sa aking pagkalugi. Kapag ako ay kumita ng kaunti pa, naramdaman ko ang kakaiba, hindi komportable, na parang hindi ito para sa akin. Para bang mayroong isang emosyonal na lock na nag-oobliga sa akin na bumalik sa parehong antas tulad ng dati. At alam mo ba kung ano ang pinakausyoso? Mayroong isang teknikal na pangalan para dito. Tinatawag ito ng mga psikologo na termostato sa pananalapi. Isang konseptong napatunayan sa mga pag-aaral ng neurosiyensya na nagpapakita na, tulad ng termostato ng iyong bahay na nagpapanatili ng temperatura sa loob ng isang tiyak na limitasyon, pinananatili ng iyong isipan ang iyong buhay sa pananalapi sa loob ng isang pattern na itinuturing nitong ligtas at pamilyar. Kung susubukan mong kumita ng higit pa kaysa sa pattern na ito, lilikha ang iyong subkonsyente ng mga sitwasyon upang hilahin ka pabalik. Ilang beses mo na bang nakita ang isang tao na nanalo sa loterya at, pagkaraan ng ilang taon, ay mas masahol pa kaysa dati? Nangyari ito kay Michael Carroll sa United Kingdom. Nanalo siya ng katumbas ng ilang 10 milyong piso sa loterya, at sa loob ng mas mababa sa 5 taon, nawala ang lahat. Mga party, mga biglaang pagbili, mga desisyon sa pananalapi na ganap na iresponsable, dahil ang kanyang paradigma, ang termostato sa isip, ay naprograma para sa kahirapan. At tingnan mo, napagdaanan ko rin yan, subalit sa ibang paraan. Noong nagsimula akong magbigay ng mga lektura at ang aking mga unang mas malalaking tseke ay nagsimulang dumating, hindi ko mapigilan ang pera. Nakahanap ako ng dahilan upang gastusin ang lahat. May isang beses na nakatanggap ako ng isang bayad na sa panahong iyon ay tila napakalaki sa akin. At alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Bumili ako ng isang ginamit na kotse na hindi ko naman kailangan, para lamang maging masaya sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay bumalik ako sa parehong paghihirap tulad ng dati. Sa panahong iyon, wala akong ideya na sumisigaw ang aking subkonsyente,
Hoy Bob, bumalik ka sa iyong karaniwang antas, hindi ka pa handa para sa higit pa. At marahil ay dumaranas ka rin ito. Maaaring sa tuwing lumitaw ang isang oportunidad na kumita ng higit pa, nagsisimula kang makaramdam ng isang kakaibang takot, isang pagkabalisa, isang pakiramdam na magkakamali ang lahat, at nagtatapos sa pagsabotahe ng lahat. Ang hadlang na ito ay emosyonal. Ito ay nakabatay sa mga karanasan na mayroon ka sa pera mula pa noong pagkabata. Marahil ay lumaki kang naririnig ang iyong mga magulang na nag-aaway dahil sa mga bayarin. O narinig ang mga pariralang tulad ng, marumi ang pera, walang silbi ang mga mayayaman, kung gusto mo ng pera, kailangan mong maghirap ng labis. Ang bawat isa sa mga pariralang ito ay parang isang ladrilyo na nagtatayo ng isang pader sa loob mo. Isang hindi nakikitang pader na humahadlang sa iyo na sumulong. At narito ang isang kawili-wiling datos na pagpasyahan ng isang pag-aaral mula sa Universidad ng Cambridge na sa edad na 7 taong gulang, ang karamihan sa mga paniniwala sa pananalapi ng isang tao ay nabuo na. Ibig sabihin, ngayon, sinusubukan mong harapin ang pera gamit ang mga konsepto na nilikha ng isang 7 taong gulang. Sa makatuwid, walang silbi ang pagbabasa lamang ng mga libro tungkol sa pananalapi, panonood ng mga motivational video, o paggawa ng mga kalkulasyon at spreadsheet. Hanggat hindi nagbabago ang iyong emosyonal na paradigma, ang pera ay maaaring lumitaw, subalit dadaloy ito sa iyong mga kamay na parang buhangin. Kaya pakinggan mo ako, ang unang hakbang ay ang pagiging kamalayan sa mga emosyon na ito. Sa tuwing iniisip mo ang pera at nakakaramdam ka ng takot, pagkabalisa, o maging galit, huminto ka, huminga ka ng malalim, at tanungin ang iyong sarili, saan ito nanggaling? Ito ba ay talagang totoo? O ito ay isang refleksyon lamang ng isang lumang paradigma na natutunan ko nang hindi ko namamalayan? Gumugol ako ng mga taon sa pagsasabotahe sa aking sarili, hanggang sa araw na nagpasya akong harapin ito ng harapan. Nagsimula akong magsulat ng mga bagong pagpapatibay, inuulit sa aking sarili araw-araw na ang pera ay dumadaloy sa akin ng madali, na karapat-dapat ako sa kasaganaan. At nakaya kong pamahalaan ang malalaking halaga ng may karunungan at balanse. At hindi ito madali sa simula, lumaban ang aking subkonsyente, subalit sa pag-uulit at emosyon, nagsimulang magbago ang mga bagay. At iyon mismo ang kailangan mong simulan ng gawin ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Dahil hanggat patuloy mong pinapakain ang takot, patuloy na tatakas ang pera sa iyo. Ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay sa pananalapi ay nangyari nang matuklasan ko na ang tanging paraan upang baguhin ang aking mga resulta ay ang muling pagprograma ng aking paradigma. Kahit gaano ko pasubukan, hanggat hindi ko binabago ang imahe na mayroon ako sa aking sarili kaugnay ng pera, ang lahat ay nanatiling pareho. Sa makatuwid, ngayon gusto kong maunawaan mo ang isang bagay na ganap na nagpabago sa kurso ng aking kwento. Ang kapangyarihan ng malay na pag-uulit upang lumikha ng isang bagong programa sa isip. Naaalala ko ang isang yugto kung saan ako ay ganap na nababaon sa mga utang, walang pag-asa, at ang aking pagpapahalaga sa sarili ay nasa sahig. Sa sandaling iyon ko nakilala ang isang simpleng konsepto, subalit lubhang makapangyarihan, lumikha ng isang bagong nangingibabaw na ideya sa isip sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pag-uulit. At kapag sinabi ko ang pag-uulit, hindi ito isang bagay na passive, walang emosyon. Ito ay isang buhay na pag-uulit, na may damdamin, na may layunin, na parang ang bawat salita ay may kapangyarihan na baguhin ang aking realidad, dahil sa totoo lang, mayroon talaga. Kaya, sinimulan ko ang isang proseso na maaaring mukhang kabaliwan sa marami. Kumuha ako ng isang kwaderno at araw-araw, isinusulat ko ng 100 beses ang parehong positibong pagpapatibay, palaging sa kasalukuyan. Palaging na parang ang lahat ng iyon ay isang ganap na realidad. Ang una kong pinili ay, ako ay lubhang masaya at nagpapasalamat ngayon na ang pera ay dumadaloy sa akin sa mas malalaking halaga, mula sa maraming mapagkukunan, sa isang patuloy na paraan. 100 beses sa isang araw. Araw-araw. Nang walang pagkakamali. Walang dahilan. At alam mo ba kung ano ang nangyari sa mga unang araw? Sumigaw ang aking isip na yon ay katawa-tawa. Narinig ko ang isang boses sa loob na nagsasabi, Bob, sinasayang mo ang oras. Hindi ito gagana. Tignan mo ang balance ng iyong account, tignan mo ang mga nakabinbing bayarin sa iyong mesa. Subalit nagpatuloy ako. Dahil alam ko na yon ang tanging paraan upang masira ang lumang programa. At iyon mismo ang gusto kong gawin mo. Pumili ng isang pagpapatibay na kumakatawan sa kung ano ang talagang gusto mong maranasan.
Palaging isulat sa kasalukuyan na parang nangyayari na ito. At ulitin, ulitin, at ulitin, hanggang sa simulan ng iyong isipan na tanggapin ang bagong ideyang iyon bilang totoo. Marahil ay naiisip mo, subalit Bob, ito ay pagsusulat lamang ng mga parirala. Paano nito mababago ang aking realidad? At sasagutin ko sa iyo ng isang datos na hindi alam ng maraming tao. Ipinakita ng mga pag-aaral mula sa Universidad ng London na kailangan ng utak ng tao ng hindi bababa sa 66 na araw ng tuloy-tuloy na pag-uulit upang lumikha ng isang bagong koneksyon sa neural na sapat na malakas upang palitan ang isang lumang gawi. Iyon ay pisyolohiya. Hindi ito mahika, ito ay agham. Nakita ko itong nangyari sa aking sariling buhay, at sa aking mga mag-aaral din mga tao na hindi kayang mag-ipon ng isang sentimo dati, na nabubuhay na may sobrang credit card, at na, pagkatapos nilang ilapat ang teknik na ito ng seryoso, ay nagsimulang makaakit ng mga bagong oportunidad upang magkaroon ng kalinawan sa mga desisyon sa pananalapi, at ang pinakamahalaga, upang baguhin ang kanilang sariling pag-ugali kaugnay ng pera. Naaalala ko ang isang kliyente na lumapit sa akin na desperado. Siya ay may utang, may maruming pangalan, walang pag-asa. Nagsimula siyang isulat ang parehong pagpapatibay na ginamit ko, at sa mga unang linggo, tinawagan niya ako na nagsasabi na parang ang lahat ay lumalala. Hiniling ko sa kanya na magpatuloy, na magtiwala sa proseso. Pagkaraan ng 2 buwan, nakakuha siya ng isang hindi inaasahang promosyon sa trabaho, muling nakipag-usap sa kanyang mga utang, at nagsimulang magtipid sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi ito pagkakataon, ito ay muling pagprograma sa isip sa pagkilos. Ngayon, hayaan mo akong magtanong ng isang direktang tanong sa iyo. Ilang beses ka na bang sumuko sa isang bagay sa unang linggo dahil lamang sa ito ay tila mahirap? Gusto mo bang baguhin ang iyong buhay sa pananalapi? Kung gayon, harapin ito bilang isang hindi maiiwasang pangako sa iyong sarili. At kung gusto mong seryosohin ito, narito ang aking personal na hamon sa iyo. Sa susunod na 30 araw, pumili ng isang solong positibong pagpapatibay tungkol sa pera at isulat ito ng 100 beses sa isang araw. 100 beses. Walang dahilan. Walang paglaktaw ng mga araw. Walang paggawa ng kalahati. Kung gagawin mo ito, na may emosyon, na may focus, na may layunin, ginagaranti ako sa iyo na sa lalong madaling panahon ay magsisimula kang mapansin ang mga banayad na pagbabago, at pagkatapos, ang mga malalaking pagbabago. Dahil ang buhay ay palaging tumutugon sa kung ano ang nakaukit ng mas matindi sa iyong subkonsyente. Sa puntong ito, marahil ay nagtatanong ka pa rin kung ang lahat ng ito ay talagang gumagana para sa anumang larangan ng buhay. O ito ay isang magandang teorya lamang na inilapat sa isang partikular na kaso tulad ng paggising ng mas maaga o pagkakaroon ng kaunting pera. Kaya hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay na marahil ay hindi mo pa naiisip. Ang proseso ng pagbabago ng paradigma ay gumagana para sa ganap na anumang resulta na gusto mong baguhin. Kung gusto mong pagbutihin ang iyong pananalapi, iyong kalusugan, iyong mga relasyon, o iyong karera, pareho ang paraan. Ang nagbabago lamang ay ang huling layunin na gusto mong makamit. At alam mo ba kung paano ko natuklasan yon? Iyon ay nang magpasya akong subukan ang prosesong ito sa labas ng larangan ng pananalapi. Sa loob ng mahabang panahon, ang isa sa aking pinakamalaking kahirapan ay ang magkaroon ng disiplina sa oras ng paggising. Maaaring tila ito ay isang maliit na bagay, subalit sa totoo lang, nakakaapekto ito sa aking buong pagiging produktibo, aking mga pangako, aking mga pagpupulong, at dahil dito, aking mga kita. Palagi kong itinatakda ang alarm clock, at, nang hindi nag-isip, pinindot ko ang snooze button. Inulit ito araw-araw. At, kahit na alam ko ang kahalagahan ng paggising ng maaga upang magkaroon ng isang mas produktibong araw, lubusan akong dominado ng lumang gawi. Iyon ang dahilan kung bakit ko inilapat ang parehong teknik na ginamit ko upang baguhin ang aking paradigma sa pananalapi. Pumili ako ng isang napaka-espesipikong pagpapatibay sa kasalukuyang panahon na parang iyon na ang aking realidad. Ang parirala na isinulat ko ng 100 beses sa isang araw ay, ako ay lubhang masaya at nagpapasalamat ngayon na, sa sandaling gumising ako, agad akong bumabangon sa kama at sinisimulan ko ang aking araw ng may enerhiya. Sa mga unang araw, pinagtatawanan ako ng aking intelekto. Iniisip ko, Bob, walang katuturan, mahigit ka ng 40 taong gulang at narito ka nagsusulat ng parirala ng bata. Subalit nagpatuloy ako. Natapos ko ito. At ang resulta,
Sa loob ng ilang linggo, ang lumang gawin ng pagpindot sa snooze button ay nawala. Automatiko ito. Idinilat ko ang aking mga mata at bumangon ako. Walang negosasyon. Walang panloob na pag-uusap. Ang malaking aral sa likod nito ay na ang paradigma, kahit ano paman, ay umiiral lamang dahil ito ay pinakain sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pag-ulit at emosyon. At ang tanging paraan upang palitan ang isang lumang ideya, ay ang pagtatanim ng isang bagong ideya na may higit na intensity at pagkakapare-pareho. At iyon ay totoo rin sa'yo. Kung ngayon ang iyong hamon ay hindi ang paggising ng maaga, subalit ang magkaroon ng lakas ng loob na tumawag sa pagbebenta, na makipag-ayos ng pagtaas ng sweldo, na simulan ang isang proyekto na patuloy mong ipinagpaliban. Ang ugat ng problema ay pareho, isang lumang paradigma, lipas na kumukontrol sa'yo. At marahil ay nagtatanong ka, subalit Bob, bakit nakakaramdam ako ng napakaraming pagtutol sa pagbabago, kahit na alam ko kung ano ang kailangan kong gawin? Ang sagot ay simple, kinasusuklaman ng iyong subkonsyente ang mga pagbabago. Ito ay dinisenyo upang panatilihin ka sa isang zone ng kaginhawaan, kahit na ang zone na yon ay isang lugar ng kakulangan, takot, at pagkabigo. May mga pag-aaral sa larangan ng neurosiyensya ng pag-ugali na nagpapakita na ang utak ng tao ay tumutugon sa mga pagbabago ng may parehong antas ng stress na haharapin niya sa harap ng isang tunay na pisikal na banta. Kaya't nakakaramdam ka ng pagkabalisa, pag-aalinlangan, kahit na tachycardia, kapag iniisip mong gumawa ng isang bagay sa labas ng iyong nakagawiang gawain. Subalit narito ang sikreto, kung ulitin mo ang bagong ideya ng sapat na beses, nang may emosyon, nang may kalinawan, nang may pagkakapare-pareho, muling ikukumpigura ng iyong utak ang iyong pattern ng pag-ugali. Hindi ito mahika. Ito ay biology. At alam ko na marahil ay umaasa ka sa isang himalang solusyon, isang bagay na instant, na parang ito ay isang mahika. Subalit ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa maliliit na pang-araw-araw na desisyon, na naipon ng may pagkakapare-pareho. Kaya ngayon tinatanong ko sa iyo, ilang beses mo pa hahayaang kontrolin ka ng lumang paradigma? Ilang taon pa ng buhay ang ibibigay mo sa programang ito, na nagpapanatili lamang sa iyo na nakakulong? Ano man ang resulta na gusto mong baguhin, pareho ang daan. Magsimula ngayon. Piliin ang bagong ideya na gusto mong ayusin sa iyong isipan. Isulat, damhin, ulitin, hanggang sa ito ay maging mas malakas kaysa sa lumang kwento na sinasabi mo sa iyong sarili. At para lamang tapusin, sinasabi nila na ang nagpasya na baguhin ang isang paradigma ngayon, ay karaniwang tumitingin sa likod pagkaraan ng ilang buwan, at nagtatanong, bakit hindi ko sinimulan ito dati? Ang tunay na dahilan kung bakit wala ka pa ring salaping ninanais, ay hindi kailanman nasa labas, palaging nasa loob mo, at may pangalan, paradigma. Hanggat hindi mo binabago ang panloob na programang ito, ang mga resulta ay patuloy na magiging pareho, kahit gaano ka pa lumaban, magsikap, o sumubok ng mga bagong estratehiya. Ngayon na alam mo na ito, nagiging malinaw na mayroon kang kapangyarihan na kontrolin at lumikha ng isang bagong realidad sa pananalapi, simula sa maliliit na aksyon na tila simple, subalit mayroong isang napakalaking epekto sa mahabang panahon. At kung gusto mong patuloy na umakyat ng isa pang hakbang sa iyong ebolusyon ng karunungan, upang maging hindi bababa sa 1% na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon, alam mo na, ang susunod na video ay nasa screen. Handa na upang dalhin ka ng higit pa. Maraming salamat sa pagiging kasama ko ngayon, at naghihintay ako sa iyo sa susunod na video.